Everyone, welcome to Solitech Review. So, isa sa mga phone brand na alam nating gumagawa ng mga gaming-focused phone ay ang Infinix. At pinasok na rin nila kahit yung paggawa ng gaming laptop. At yung pinakauna nilang gaming laptop, yung pag-uusapan natin, ito yung Infinix GTBook. Okay, linawin ko lang, hindi ito yung first laptop nila. Meron na sila mga laptop before. Pero pagdating sa gaming laptop, ito yung pinakauna. So, ganun lang kasimple yung name, Infinix GTBook. Siguro sa mga susunod na mga alteration nila, meron ng kasunod na number yan, GTBook 2, 3, siguro ganun. Pero focus muna tayo dito sa pinakauna nilang gaming laptop. So may dalawang configuration tayong pwedeng makita sa Shopee. Yung una natin makikita guys, ang configuration ay yung Intel i5, 16GB yung RAM, 512GB yung SSD at merong RTX 4050 na dedicated GPU. At ang current price niyan, as of making this video, ay 64,999 pesos. Pero i-review natin ngayon, nakikita nyo dito sa likuran ko, ay yung kanilang highest configuration na Intel i9, 32GB yung RAM, 1TB yung SSD, at RTX 4060 naman yung dedicated GPU. Ang presyo naman yan ay 84,999 pesos. At alam natin guys na yung Infinix, talagang ano sila baka masa yung presyo. For the most part, talagang mura yung mga phones nila. So, etong gaming laptop, masasabi ko na nasa tamang presyo pa rin. Kasi ang ganda ng specs guys. i9, tapos may dedicated ka ng GPU, tapos 32GB pa yung RAM, 85,000 or 84,999. Para sa akin, saktong-sakto lang yung presyo. Anyway, tingnan nyo muna yung buong specs at yung mga nakuha kong benchmark at yung pag-test ko sa laptop na to para makapag-decide kayo kung ito na yung gaming laptop na hinahanap nyo. Okay, so ito guys yung box ng GTBook. Pero nung dumating sa akin, naka-crate talaga yan. So kailangan nyo ng martilyo para mabuksan nyo yan. Anyway, makapal yung box ng GTBook kasi kapag inopen natin, dalawa yung makukuha nating boxes sa loob. Isang para sa laptop, isa para sa mga peripherals. Unahin natin tong box ng peripherals. So pag open, nandito yung gaming mouse. Andito din yung gaming headset na napakalambot ng cushions at merong controls sa volume at sa iba pa. Nandito din yung desk mat or mousepad na hindi basta-basta kasi meron tong RGB light at iba-iba yung effects na pwede nating maset gamit yung physical button sa may bandang baba. Ang astig talaga nito. Open naman natin tong mismong box ng GTBook. Napakalakas guys ng gaming vibe ng box pero hindi siya exaggerated. Kaya nagustuhan ko pa rin. Pag open natin, meron tayong makikitang maliit na box na sa loob nandun yung power cable at yung charger niya na napakalaki na 210 watts. Ito na guys yung GTBook. Tanggalin natin sa balot. So meron tayong manual dito. Tapos pagtanggal natin ng plastic, guys, tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung design ng laptop na to. Very unique. Para sa akin, simple lang. Nandun pa rin yung pagiging simple niya. Elegante, pero gaming na gaming yung itsura. Okay, so unang na-notice ko guys dito sa laptop na to ay yung almost full circle na logo doon sa may gitna sa likod. Makikita ninyo na para siyang naka-RGB na LED pero hindi. Pag tatamaan ng ilaw, may rainbow effect na mabubuo. So, ang ganda pa rin, napaka-professional pa rin tingnan. Pero may makikita rin kayong mga patterns sa bawat edge. Tapos sa kabilang edge, may makikita rin kayong Infinix GTBook na branding. At doon sa likod ng laptop, meron kayong makikitang RGB lighting. Ay nakikita nyo dito sa likod ko. Ayan siya, nagcha-charge, kaya ganyan yung kanyang effect. Pero pwede nating maset yan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Tapos napakalaki ng exhaust niya sa likod. At tingnan nyo naman guys yung ilalim. Ang ganda talaga. Sobrang astig kasi nilagyan nila ng orange accent. Actually, nung una, iniisip ko bakit kaya orange yung napili nilang kulay. Kung tutuusin, yung Infinix as a brand, ang talagang color scheme nila, hindi orange. Yellow-green. So kung yellow-green sana yung ginawa nilang color nung mesh dun sa likod, or dun sa ilalim, sorry, mas okay sana. Pero for the most part, nagustuhan ko pa rin kahit bright orange yung napili nilang kulay. Kapag tinitigan nyo mabuti guys, yung mesh or yung exhaust dito sa may ilalim, makikita nyo na nandun yung ating mga speaker at yung iba pang mga kailangan para sa kanyang cooling system.
At speaking of cooling system, meron tong dalawang fan at dalawang pipe. Yun ang kanyang cooling system at malaking tulong talaga para hindi mabilis uminit at hindi magkaroon ng CPU throttling yung ating GTBook habang naglalaro tayo sa full performance mode niya. Pero din tayo makikita ang webcam. Napaka-classic naman ng pagkakapwesto at ng itsura. At ito guys, yung sample. Okay, so ito yung sample video ng kanyang webcam. 2.1 megapixels yung meron tayo dito na webcam. Tapos 1080p, 30 fps yung pinakasagad na video recording na pwede natin magawa dito. So for a webcam, okay na to guys. Maayos naman siya. Basta mas ano lang, sapat na sapat lang yung liwanag o yung ilaw na meron tayo sa room. Ngayon nasa labas ako kaya mas okay yung liwanag, pero ibang usapan na kapag nasa loob tayo ng bahay. So make sure nyo lang na maganda yung ilaw natin kapag nagvi-video call tayo gamit yung built-in webcam nitong GTBook. Pero syempre I suggest na gamit pa rin kayo ng external para mas maganda yung quality kung lagi kayo mag-video calling. At pagdating naman guys sa keyboard, full size, 100% yung keyboard natin dito, as in meron tayong numpad sa may right side. Malaking tulong yan para dun sa gagawa o gagamit ng laptop na to for office works. Tapos, maganda yung ano niya, maganda yung pagkaka-layout niya, maganda yung key travel niya, kaya mas feel natin yung pagta-type, although hindi pa rin siya mechanical. Tapos, yung kanyang 4 na letters dito sa may left side for gaming purposes ay merong borders para mas madali nating makita. So, meron ding RGB effect or RGB lighting yung kanyang keyboard na again, pwede nating maset. Papakita ko maya-maya. So, ito siya kapag nasa madilim na environment. Pero sa totoo lang guys, kapag nasa labas tayo, kaya sobrang liwanag ng environment natin, hindi natin masyadong ma-appreciate yung kanyang RGB lighting sa keyboard. So, might as well na i-off na lang natin kung lagi naman tayo nasa maliwanag na environment or kung hindi naman talaga natin kailangan. Tapos doon sa may right side, sa may bandang taas, meron tayong makikitang 3 dedicated buttons para sa kanyang performance mode. So meron tayong office mode, meron tayong performance mode, meron din tayong gaming mode. So pwede nating pindutin for easy access yung bawat isa sa mga yan. Yun nga lang guys, napansin ko, and para sa akin din, medyo hindi siya ganun kalaking tulong dahil hindi natin malaman kung ano na yung status ng laptop natin or nung kanyang performance. So for example, ang napili natin ay office mode. Wala siyang indicator sa keyboard kung ano yung current na performance profile na napili natin. So manghuhula tayo or bubuksan natin yung kanyang companion app. So sana sa susunod na mga alteration itong GTBook, para sa akin lang, kahit isang button lang tapos nag-aano na siya, naglo-loop na siya, depende sa kung ilang pindot ang gagawin natin. Tapos merong indicator or dahil RGB naman yung backlit nitong keyboard niya, pwede siguro na yung kanyang button for performance profile ay nagbabago yung kulay, depende sa kung anong mode yung napili natin. Yung trackpad niya din guys ay saktong-sakto lang din yung laki. Hindi siya sobrang laki na parang naka-MacBook Pro ka, alam niyo yun, na parang kasyang-kasya yung 5 daliri natin. Dito saktong-sakto lang, hindi siya sobrang laki, pero hindi rin naman natin masasabi nakapos. Yun nga lang, mapapansin nyo na kahit saan tayo tumingin sa kanyang keyboard, trackpad, walang fingerprint scanner. And for 84,999 pesos, para sa akin, medyo medyo disappointing yun na wala tayong kahit anong biometrics dito or Windows Hello, kahit sana yung 3D or infrared na webcam para sa face detection or kahit simpleng fingerprint scanner, sana naglagay sila. So again, sa susunod na alteration siguro ng GTBook, makikita natin yan. Ngayon pagdating naman guys sa ports, dito sa may left side, makikita natin yung DC or DC-in para sa kanyang charger. Meron din tayo ditong HDMI 2.0, meron tayong USB-A 3.2 at USB-C for charging. Sa may right side naman, makikita natin yung Kensington lock, USB-A 3.2 ulit, meron tayong audio jack at dedicated na SD card. At dyan talaga ako natuwa dahil maraming video editors ang talagang magugustuhan ng laptop na to dahil sa specs at napakalaking plus na meron tong SD card reader. Pero according sa website guys ng Infinix, itong GTBook, yung kanyang dalawang USB-A 3.2 ay version 1 at version 2.
at hindi natin masabi kung alin sa dalawa, sa left side or sa right side, yung version 1 or yung version 2 kasi parehas silang color black. Ang isa pang disappointing na part dito sa ports ng GTBook, wala tong LAN port. At naturingang gaming laptop, napaka-importante sa maraming gamers ngayon na meron tong LAN port sana. Pero ang pwede natin gawin ay bumili ng dongle, USB dongle, para magamitan natin ng LAN port. Okay, so dito tayo guys sa display. So meron tong 16-inch IPS LCD, 1920 by 1200 yung kanyang resolution, 120Hz yung max refresh rate, at yung kanyang aspect ratio, 16 by 10. So dahil 16 by 10 yung aspect ratio ng laptop na to, mas malaki-laki yung ating screen real estate. Pero yun nga lang, kapag manonood tayo ng mga typical movies ngayon na 16 by 9 yung aspect ratio, magkakaroon tayo ng black bar sa taas tsaka sa baba. Pero anyway, dahil gaming laptop naman to, okay lang naman yun. Tapos ang isa pa sa nagustuhan ko dito sa display ng GTBook ay matte yung kanyang screen. So kahit na nakatalikod tayo or nakaharap yung laptop sa maliwanag na ilaw or environment, hindi magkakaroon ng nakaka-distract na reflection yung display. So plus ulit yun. Tapos ang isa pa guys, maganda sa display nitong GTBook ay VRR or Variable Refresh Rate yung kanyang display. So ibig sabihin, hindi siya palagi naka 120Hz na refresh rate. Pwede siyang buwaba up to 48Hz, tapos tataas ulit siya to 120Hz depending sa ginagawa natin. At malaking factor yan para makatipid tayo sa battery. Kaya hindi man din declare ng Infinix na VRR yung display nito, pero maraming nakapansin sa iba't ibang articles ngayon kapag nag-research kayo. Tapos yung peak brightness na makukuha natin dito sa Infinix GTBook ay 300 nits, which is sapat na sapat para sa indoor use. Okay, so dito tayo guys sa pinaka main reason kung bakit natin bibilin itong GTBook, yung kanyang performance. So again, meron tayong dalawang configuration, pero yung i-review natin ngayon ay yung highest, which is yung i9 configuration. So again, meron tayo ditong Intel i9-13900H na CPU, 14 cores, 20 threads yan, na merong base frequency na 2.60 GHz at 5.40 GHz na Turbo Boost Max frequency. Meron tayong 32 GB na 6400 MHz LPDDR5X na RAM, 1TB NVMe SSD, NVIDIA RTX 4060 na GPU, naka-Windows 11 Home na siya, at meron tayong mga Infinix apps or companion apps sa loob na pre-installed. Okay, so keep in mind lang guys na yung RAM natin dito sa Infinix GTBook, anumang configuration ng piliin natin ay soldered na. Ibig sabihin, hindi natin ma-upgrade. So I suggest, kung kaya lang naman talaga ng budget natin, go for the highest configuration, which is i9, para at least 32 GB na. Kasi para sa akin, kung gaming, video editing, yung habol mo dito sa laptop na to, medyo kapos yung 16 GB. Although mabilis naman talaga kasi nga LPDDR5X yung ating RAM, at mas mababa din ng kaunti yung configuration or yung frequency ng RAM ng i5 version. So itong i9 6400 MHz na, pero again soldered pa rin. Ang pwede nating i-upgrade ay yung kanang SSD or NVMe SSD na 1TB. It's either tatanggalin natin yon tapos papalitan natin ng bago. Okay, upgrade lang. Hindi natin madadagdagan na additional SSD. Wala na siyang slot. Okay, so pakita ko lang muna sa inyo guys yung Infinix companion apps na pre-install dito sa laptop na to. So yung una ay yung control panel para sa kanyang performance. So kapag binuksan natin to guys, pwede nating makita dito yung status ng kanyang CPU, ng mga fan, tsaka ng kanyang GPU. So detailed naman siya. Tapos sa may bandang gilid, makikita nyo din yung performance mode na napili natin. So again, meron tayong tatlo dito. Office mode, yan yung pinakatipid sa battery, at masasabi natin pinakamabagal din kasi nga pang office lang naman, mga word processing, ganyan yung pwede natin gawin dito. Meron tayong performance mode, at pwede na to para sa mga gustong mag-video editing. At gaming mode, as the name suggests, pwede natin gamitin for gaming. Tapos meron din siyang controls guys para ma-customize natin yung ilaw ng kanyang
keyboard, pwede natin customize yan. Makikita ninyo na ah, nahati sa apat na parts yung kanyang keyboard para mas ma-customize natin yung ilaw ng bawat part na yan. At kahit yung mismong numpad ay may dedicated na control para ma-customize natin yung lighting. At kahit yung RGB lighting doon sa likod, pwede na nating ma-customize. Tapos doon sa pinakadulo ng kanyang companion app, makikita ninyo na pwede nating i-max yung kanyang fan. So, tinesting ko guys, yung fan, kapag minax natin guys, ang ingay. Maingay talaga, as in, ang lakas talaga. Para ka naka-Jisoo Life, ganun. Pag tinodo mo, ang lakas talaga. At malaking tulong siya sa performance. In fairness naman, kahit na medyo compromise sa atin yung pagiging tahimik ng laptop, okay lang. Talagang mabigat-bigat yung application na pinapatakbo natin, nag-render tayo ng 4K video, o kaya nag-gaming tayo ng AAA games. Malaking tulong yung kanyang fan na pwede nating i-boost or i-max yung power. So again, doon yun sa kanyang companion app. Kapag ginawa natin yun, para lang magka-idea kayo, pakinggan nyo mabuti yung testing na to. Okay, so puntahan lang natin yung ilang benchmark scores. Tignan nyo na lang para magkaroon kayo ng idea at may compare nyo sa ibang mga gaming laptops ngayon or yung current laptop na ginagamit mo. So ito yung Geekbench. At ito naman guys yung read and write speed ng kanyang SSD. Ngayon, pagdating sa gaming guys, syempre tinest natin yan. Ang pinang-test ko ay yung Forza Horizon tsaka yung Ark Survival para lang magkaroon tayo ng idea kung kaya niyang i-max yung graphic settings. So, ginawa ko yun dito sa Forza Horizon. Makikita ninyo na nakamax tayo. Lahat talaga tinodo ko. At sisiw na sisiw guys. Napakagaan. So, kung gagamit pa tayo dito or mag-game tayo dito na mas mabigat pang game dito sa Forza Horizon, sa tingin ko kayang-kaya talaga ng laptop na to. At kahit dito guys, sa Ark Survival, makikita ninyo na naka-epic yung ating graphic settings, tapos naka-full resolution din tayo. And again, sisiw lang sa kanya. Pero syempre guys, kailangan nyo lang i-take note na para magamit nyo yung gaming mode na profile dito sa GTBook, kailangan nyong i-make sure na nakasaksak siya sa kanyang charger. Kung hindi natin gagawin yun, hindi natin ma-maximize yung performance ng laptop na to. Mabilis pa rin kasi nga i9, malaki yung RAM natin, pero hindi masasagad yung graphic settings. Ngayon, pagdating naman sa kanyang battery, meron tayong 70 watt-hour. Tapos 210 watts nga yung charger na kasama sa box. So malaki-laki guys yung headroom na makukuha natin sa kanyang charger. So kailangan naman yun kung sakaling kailangan i-boost ng CPU yung kanyang frequency. Ngayon, tinesting ko siya gamit ang power bank. Hindi ko makuha yung full performance sa kanya. So, mas maganda talaga gamitin ninyo yung charger na kasama sa box kung talagang mag-games kayo. Pero for video editing, mag-render kayo, o kaya mga office works lang, manonood kayo, pwedeng-pwede na yung naka power bank, basta mabilis yung charging speed nun. Like 100 watts, ganyan, para may konting headroom din. So overall guys, sobrang nagustuhan ko itong Infinix GTBook. Kahit ito yung first time na nag-release ang Infinix ng kanilang gaming laptop, masasabi ko na successful sila at talagang aabangan ko yung mga susunod na laptop nila. Kailangan nating abangan yan kasi siguradong marami pa silang may offer sa atin sa mas affordable na presyo pero mataas na specs. So yun muna guys, kung meron pa kayong tanong tungkol sa laptop na to, feel free to comment down below. Mag-subscribe na rin kayo. I-like nyo na rin tong video na to. At yun lang, maraming salamat sa panonood. Nandyan yung links na kailangan ninyo sa description box para sa updated pricing nitong GTBook at iba pang mga links na kailangan ninyo. So maraming salamat guys para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.